Lesson 8, the sexual self. So, introduction, sexual selfhood is defined as how one thinks about himself or herself as a sexual individual. Human sexuality is a topic that, just like beauty, is culturally diverse. So, doon pa lang sa nakalagay na culturally diverse, iba-iba kasi yung perception or tingin, in terms of sexuality sa iba-ibang lugar. Just like beauty, iba yung maganda, okay, standard na maganda sa ibang lugar, okay, sa iba't ibang lugar. Parang ganan, di ba? Maging yung sexuality. Iba yung way ng pag-accept ng, let's say, ibang bansa sa, let's say, LGBTQ kumpara sa ating bansa, Mga ganon. So, this should be understood in varied ways. Una, historical muna, So, nakalagay dito, in ancient Greece, it is the male that assumes the dominant role. The male symbol, the penis, was viewed as the symbol of fertility, and how the male body was structured and was greatly admired. Their wives were considered a subject to be possessed just like property. So sa ancient Greece, tinutukoy dito, let's say sa panahon, okay, sa era ni na Plato, Aristotle, or what, kasi nga ancient Greece ang binabanggit natin diyan. Ibig sabihin, during those time, or that time, ay para sa kanila, or para doon sa ganung era, okay, dito na lang sa ibang part, their wives were considered as object to be possessed just like property. Okay? Yung bang pwedeng magpalit-palit na lang, parang hindi ganong binibigyan ng significance, okay, yung wife, during that time. So, sa ancient Greece. And parang servant lang sila, yung mga kababaihan na asawa, parang ganon. Talagang very dominant, syempre, ang male, during that time. So, yun ang point niyan, nung ancient Greece. Now, dito tinutukoy na ayon sa ating module, women on the other hand were forbidden to own property and had no legal and only function was to bear children. So ganun lang pala daw yung function ng mga kababaihan, diba, mag-asawa, yung wife, na para bang mag-reproduce lang, parang ganun lang yung function nila during that time. And also, sinasabi na hindi sila pwedeng mag-angkin ng mga ari-arian, So, something like that. Hindi sila pwedeng magkaroon ng ari-ariang lupa, bahay, etc. Kung ano man yan, during that time. And the Greek word for woman is jain, means bearer of children. Doon pala nang galing yung salitang woman, ibig sabihin jain. So, bearer of the children. So, ganun. So, ganun lang naman sa Asian Greece. Huwag na natin masyado palang pabain, So, next, in the Middle Ages, 476 to 1450, bore witness to the strong influence of church, particularly in matters of sexuality. Women were labeled as either temptress like Eve or a woman of virtue like Virgin Mary. So, during that era, or era of Middle Ages, so sinasabi daw dito na labeled as either temptress yung woman or a woman of virtue. Pagka sinabi natin temptress, parang manunukso, Parang ganun. Okay, nanunukso or what. So, the church decreed, sangayon dito sa Middle Age, the church decreed that all sexual acts that do not lead to procreation were considered evil. The church decreed that all sexual acts that do not lead or do not lead to procreation were considered evil. Para bang sa mag-asawa, uh, speaking, we're talking about sexuality, ha? Okay, alam ba, sa-sex yung mag-asawa, no? And if it does not lead to procreation or reproduction, it considered evil during the time of Middle Age or Middle Ages,
So, ganun pala yun. Okay? So, ayan. Next, in the Protestant Reformation of the 16th century, noong 1483-1546, Martin Luther, John Calvin, and other Protestant leaders initiated a movement against the Roman Catholic Church. So, itong sina Martin Luther and John Calvin, siyempre sila yung kilalang personalidad ano, as being the Protestant leader, ano. And speaking of Protestant, ano, ang Protestant ay ano din siya, Christian religion, and it is actually the second largest form of Christianity, yung mga Protestante, ano, okay, kung tawagin natin. And let's say for example, or ganito na lang, ihambing na lang natin. Sa Roman Catholic, 'di ba, yun yung pinakamarami na population in terms of Christianity, no? Yun ang nangunguna. Then pangalawa pa tong Protestant or Protestantism. So sa Protestantism, actually sila ay masasabi nating against ano sa authority ng Pope and the Roman Catholic Church. Okay, against sila doon. Bagaman Christian sila, pero against sila doon sa simbahang Katoliko at saka sa Pope, ano. And sinasabi na hindi naman kailangan na magkaroon ng pari para magkaroon ng direct access kay God. So parang ganun ang pinasasabi or parang ganun ang idea ng paniniwala ng Protestant, ano. So something like that. At saka yung mga iba pang mga bagay like kung ihahambing natin ang mga Protestant para sa kanila para mapapunta kang heaven, faith alone rather than good works. Whereas sa mga Roman Catholic, sa inyo kalimitan for sure, is that kapag ka naging mabuti kang tao, habang nabubuhay ka pa at ikaw ay binawian ng buhay, kapag ka dumating na yung panahon, ano? So, pupunta kang langit, ano, because of your good works. Pero sa mga ibang mga religion na Christian din naman, ay hindi gano'n ang paniniwala. So, kailangan may faith ka kay God. May pananampalataya ka kay God, ano? Parang gano'n. So, maging sa ibang religion like Baptist, born again, mga gano'n din naman siya. Yung mga faith alone, ano? Para kasing maging automatic na daw yung good works. Anyway, ba't ba tayo napapuntang relihiyon? So, balik tayo dito sa sexuality. We're talking about the sexual self. Now, dito, John Calvin, Martin Luther, sila nga yung Protestant leaders, ano? Okay? Initiated a movement against the Roman Catholic Church. Okay? Martin Luther King and John Calvin believed that the reason for sexual intimacy was to strengthen the physical and emotional bond between husband and wives and not just procreation. So, kumbaga tinitingnan dito yung connection physically and emotionally, ano? So, nagkaroon ng physical and emotional bond, ano? Not just reproduction lang, just like nung ancient Greece, na yun lang yung parang function ng wife, ano, ng babae, which is to bear a child. Whereas dito na sa 16th century, ay yun na, physical and emotional bond, strengthened dapat, not just procreation. And then dito naman, by the 17th and 18th century, the Puritans, a group of people who were discontented with the Church of England, rallied for religious, moral, and societal reformation. And sangayon to sa ating notes na nakalagay sa module, sinasabi na dito sa 17th and 18th century, they had positive view on marital sex and did not tolerate sex outside marriage. They had positive view on marital sex and did not tolerate sex outside marriage. Premarital sex therefore was considered immoral. So dito pala nagsimula yung ganong kaisipan or paniniwala or sabihin na nating panuntunan, na kailangan daw bago, alam ba, mag-asawa, mag-sex, or kung ano man, ay kailangan kasal muna. Kasi once na nag-sex daw, tapos hindi pa kinakasal, so immoral yon kung may tuturing. Tinatawag siyang premarital sex. Okay? So, ganyan sa 17th, 18th century.
Pero sa kasalukuyang panahon parang iba na eh. Parang medyo nababaligtad na minsan, no? Na parang laganap yung iba, syempre na nagkakaanak na muna bago ipakasal. Or minsan na nga yung iba ay nagkaanak na lang bumuo ng pamilya pero hindi na kinasal So may mga ganon. So iba na yung panahon ngayon syempre. Alam niyo na dati syempre talagang mahigpit yung mga usaping related kahit sa mga dyan, sa mga sexuality or what So ganon. Anyway, in the Victorian era, homosexuality and prostitution were rampant and considered to be threats to social order nga, no? So, people in this era naman were not comfortable in discussing breast or buttocks. They use other terms instead, So, kapag ka nakikipag-usap casually or what, pagka usaping breast daw or buttocks, hindi nila binabanggit yung word na ganon. So, during that time sa Victorian era. In other words, parang naging sensitive na sila, Kasi nga, homosexuality and prostitution were rampant during those time, Or during that time. Speaking of homosexuality, nasa sa atin kung paano natin yan binibyo, Okay? Kasi nga, merong homosexual na same na-attract ka or same gender, na-attract ka, Diba, lalaki ka, tapos na-attract ka sa, kapwa lalaki, mga ganun or what, So, bakla, mga ganun, or tomboy, so, etc. Sa atin, kung paano natin titingnan, bahala kayo kung paano nyo siya titingnan. Pero itong prostitution, syempre, automatic yan ay mali, Kasi nga, pinag-uusapan natin sa prostitution, let's say, for example, ay, yun nga, ginagamit yung katawan, halimbawa, ginagamit yung katawan mo para bayaran ka, Parang ganun. So, parang, in Tagalog, parang pokpok, parang ganun, prostitution. Kumbaga, rampant yan noong Victorian era. Doon pala, nagsisimula yung pag-usbong ng mga ganyan, Homosexuality and prostitution were rampant and considered to be threats to social orders. Okay? Through the years and in the 20th century, interest in sexuality became more evident and accepted in society. So, doon pa lang nasa nakalagay na accepted in society. Tayo ngayon sa kasalukuyan nasa 21st century. Kasi nga, pagka sinabing 20th century, 20 ito. Ibig sabihin 1900 to 2000. Whereas tayo ngayon nasa 20th century, which is year 2000 to year 2100. Ngayon, nakalagay dito the separation of church and state reduced the influence their church had over sexual mores. Also, the rise of feminism allowed for changes in employment, home, life, and sexual standard for women. Mas nagkaroon na ng opportunity yung mga kababaihan na kumpara nung dati ay parang ginagamit lang sila to reproduce, padamihin yung lahi, parang ganun ang idea. Pero, syempre, sa pagtagal ng panahon ay mas marami ng opportunity. Syempre naman sa mga kababaihan, which is tinatrato na sila ng mas tama, parang ganun. Okay? So, kumpara nung dati, Ngayon, dito muna, dito sa ating sinasabing accepted in society, became more evident and accepted in society. Yun na lang mga LGBTQ, So, kumpara nung dati, nung unang panahon, kung alam nyo lang, nung unang panahon, pagka may mga bakla tomboy, ay ito-torture or paparusahan. Sa ibang bansa, ganun. Oh. So, totoo yun as in totoo yung mga ganun. So, sa ngayon naman, ay hindi naman, wala namang ganun. Kung meron man, ay di, lang, konti. More on lang siguro, racial discrimination, more on sex discrimination or sexual discrimination lang, na, porket bakla, ganito, ganyan, yan ang sasabihin, or tomboy, yung mga ganun. So, parang dinidiscriminate. Pero, ang point lang naman na gusto kong sabihin, yung para bang sa paglipas ng panahon, mas tinatanggap na, mas lumalawig, mas yung organization ay mas dumadami na LGBTQ plus, di ko na alam ang ibig sabihin nun, yung mga queer, di ko alam ang ibig sabihin yan. Tapos may plus pa. So, kasi, kasi syempre, hindi naman ako LGBT, Pero yan, yung mga ganun. Kumbaga, ang acting point ay
sa pagtagal ng panahon, paglipas ng panahon, ay mas tinatanggap sila, no? Or mas dumadami or what, something ganun. No? And kung alam niya, no? Siyempre naman sa ibang bansa, let's say yung mga same-sex marriage, so legal doon. Pero sa ating bansa ay hindi legal, no? Or bawal, ano? Bawal pa. So the reason for that sa ating country is tayo ay Christian country. Okay? And siyempre, tutulang maraming simbahan dyan, lalo pat ibang reliyon, sa ganyang usapin na same-sex marriage. And that is why, hindi yan natutuloy sa ating bansa. Sa ibang bansa, sa England yata or what, ano, ang alam ko, yan, yung mga may same-sex marriage, nagpapakasal ng lalaki sa lalaki, babae sa babae, ano. So, ganun. So, like what I said, bahala kayo kung paano nyo sa tingnan, ano. Pero kung akong tatanungin nyo kasi, syempre based on my own bilang nito or viewpoint, ano, perspective. Para sa akin, ano, hindi, para sa akin ay tutol ako sa same-sex marriage. Sa akin lang to, ha? Okay, wag nyo pasamain kung kayo ay pro, ano. So, para sa akin ay tutol ako sa mga same-sex marriage. Okay? So, yun lang. Wala na sigurong mahabang paliwanag about yan. And sinabi ko lang yung about sa aking view, ano, about sa mga ganun. Pero sa usaping LGBTQ, ano, okay, dagdagan lang natin ng konti. Ang tinitingnan ko lang din dyan is yung ano, syempre yung attitude, behavior ng tao. So, regardless of his or her sex or gender, so ang tinitingnan natin dyan kung ano yung kanyang pag-ugali, di ba? Parang ganun. Yun ang tinitingnan dyan. Then, okay, so, next na tayo, no? Biological. In the nervous system, it is the brain that initiates and organizes sexual behavior through the process of sexual reproduction. The next generation of human beings are created by fusion or by the fusion of the egg and sperm cell. So, syempre, sa lalaki, sperm, then sa babae ay egg cell. Okay? So, biological. Given na naman yan. So, wait lang na konti. Okay, so next we have sociobiological evolutionary, no? So dito nakalagay, ano, according to sociobiological theory, natural selection is a process by which organisms that are best suited to their environment are most likely to survive. Traits that lead to reproductive advantage tend to be passed on, whereas maladapted traits are lost. So, speaking of natural selection, nating sinasabi dito, connected sa survival of the fittest. Meaning to say, since ikaw ay nakakapag-adapt ano, sa iyong environment, okay, nakakapag-adjust ka, therefore makakasurvive ka. Let's say for example nga, sabi ko nga Homo erectus, Homo habilis, or Homo sapiens, ano? So kung makikita natin among them, so yung Homo sapiens lang yung nakasurvive na tayo tinatawag, okay, Homo sapiens. Kasi nga, mga Homo sapiens, di ba, ay they can think rationally, ano? Alam ba, alam nila kung paano mangaso and iluto, ano, yung napangasuhan nila, ano? Siyempre, ganun kasi ang ano dati, practices pagka kakain, mga ngaso ka, literal na magahan ka ng hayop, ano, sisibatin mo or what, ano, papanain mo or what, kung ano man. Then, yun yung pagkain mo na buong ewan ko kung buong linggo or what, ano. So, something like that or ilang araw. And yun, nakasurvive sila, ano, because they can think rationally, they know how to survive, ano. Okay? Now, natural selection, di ba? Survival of the fittest. Speaking of natural selection or survival of the fittest, alam nyo, ang isa sa pinakamahalagang karakteristik, ano, or traits ng isang tao, yung kanyang adaptability. Okay, yung bang ikaw mismo ano sa sarili mo, kaya mong mag-adapt sa different environment. Kahit na mahirap siya, kung ano man yung environment na yan, kahit let's say for example, ah, kumbaga tinatamad kang gumawa ng mga dapat mong gawin, pero since ikaw ay nakaka-blend, since ikaw ay nakakapag-adapt sa kung ano yung environment,
na iyong kinakaharap, ano, or sitwasyon na iyong kinakaharap, so you are more likely to survive and to succeed, ano, sa iyong endeavors, sa iyong life. So, mahalaga talaga yon yung bang adaptability, yung adjustment, ano, or maalam kang makiblend, makibagay, ano. Okay? Kumbaga, maalam kang makisama, pero hindi makisama. Okay? So, ganun. So, anyway, akin lang siningit yung ganong words, ano, words of wisdom. Alright. Now, beauty is more than just cultural standard. It is primarily an evolutionary standard for attracting the best male or female and the lot to ensure that one's genetic characteristics will be passed on the next generation. Sa ibang kultura, no, ang tawag dito, mayroong right term doon eh, yung bang pinadadami yung ganong lahi. Halimbawa, ano, yung men, malaki ang katawan, malakas, ano, kumbaga genetically strong, okay, and medyo rare, ano, yung kanyang physical, kung ano mang characteristic niya, no. Ang ginagawa dan sa ibang bansa nung dating sinaunang panahon, pinadadami yung ganoong lahi. Ibig sabihin, inaalaw siya na mag-anak, mag, ano ng babae, ano, sumibling sa iba't ibang babae para dumami yung kanyang lahi. Parang gano'n na, okay, may nabasa akong ganong story and totoo yun, ano. At saka sa ibang mga bagay pa, okay. Now, we're talking about here beauty kasi, ano, yung bang nakalagay dito ay it is primarily an evolutionary standard for attracting the best male or female in order to ensure that one's genetic characteristic will be passed on to the next generation, ano? Para ma-maintain daw, let's say for example, in terms of beauty naman to, no? Physical appearance, ano? So, mga ganun. Kahit nga sa ibang bagay, let's say for example, sa kaharian, ano? Sa Britain or sa mga United Kingdom, etc., wherein ang mga namamahala ay hari, ano, mga ganun. So, mini-maintain nila yung kamag-anakan, ano, ang mag-handle ng kanilang bansa, ano, or nasasakupan. Parang ganun, from the next generation na mapapasa. Okay. So, anyway, next. Psychological Rosenthal also explained that sexuality is not a mere physical response, rather it also involves emotion, thoughts, and beliefs. So, syempre, it is within in our mind, ano? Psychological daw. No? Parang ganun kasi ang ibig sabihin yan. Like emotion, thoughts, and beliefs. Okay, next. Dito, sex instinct does not only pertain to the sexual act, rather it could also mean anything that could give pleasure to the person. Thus, human behavior is geared towards satisfying the sex instinct and or that instinct. Sige, dito na tayo kagad sa religious. Judaism holds a positive and natural outlook toward marital sex, which they consider as blessed by God and pleasurable for both men and women. Given na naman yan. Siyempre naman, ano? So, may tuturing natin na, let's say for example, marital sex, yung mag-asawa, nagkaanak. So, may tuturing na blessing yung anak na nabuo, ano? So, blessed by God and pleasurable for both men and women. So dito naman ano sa Islam, family is considered of utmost importance and celibacy within marriage is prohibited. So alam nyo kasi sa Islam, pwedeng mag-asawa ng marami. Okay? Na tinatawag nating polygamy. In which as long as kaya mong buhayin yung iyong mga asawa or what ano, ay you are legally allowed to do so, no? Na ah, kumbaga mag-asawa ng marami, ano? Parang gano'n eh. So sa Islam gano'n. Pero hindi naman laging gano'n ang ginagawa ng mga Muslim eh. Okay, hindi porket Muslim ay automatic marami nga talagang asawa sila, no? Kalimitan pa rin ang pagkakaalam ko ay mga Muslim, isa lang yung asawa. Pero meron ngang iba na
iba na talagang marami ang asawa pero legal naman siya. Legal naman 'yon sa kanila based sa kanilang reliyon or paniniwala. Okay? Polygamy. Pero kung titingnan natin parang sama siyang tingnan, para bang babaero ka pagka gano'n. Pinagsasabay-sabay mo. Okay? So, mga gano'n. Anyway, sa Islam gano'n eh. So, anyway, next. By the way, baka may Muslim sa inyo ha. Huwag ma-offend. According to Taoism, sabi ko nga, by the way, ganito, dagdag ko lang. Kung makikita nyo halimbawa yung Muslim, pagka mga dalaga pa, ang kanilang mukha ay nakatakip totally. Kumbaga, buong body, kahit mabanas, ay sobrang nakakover ang kanyang katawan, Pagka wala pang asawa, ganun yung kanilang tradisyon, Na ang mata lang yung nakikita sa kanila, di mo alam kung ano itsura nila, Kasi totally nakataklob. Kasi dahil nga wala pa silang asawa. Ganun kasagrado, Pero kung titingnan nga natin, ay ba, may polygamy sa kanila. Ba't ganun? Ewan ko sa kanila. Anyway, so, pero ganun ang paniniwala ng Muslim or Islam. Pero hindi naman sa inaano natin. Siyempre, nire-respeto pa rin natin yung kung ano mang kanilang paniniwala. According to Taoism, next na tayo kagad, which originated in China, sex is not only natural and healthy, but a sacred union necessary to people's physical, mental, and spiritual being. In Hinduism, sexuality is seen as a spiritual force, and the act of ritual love making is a means of both celebrating transcending the physical. Ito naman mga given na to eh. Tapos Roman Catholic, marriage is purely for intercourse and procreation. Dito lang ako medyo nagtaka sa ganitong statement. Pope John Paul II confirmed that the idea that married couples should engage in intercourse only for the purpose of procreation. Parang hindi ko ito maintindihan sa part na intercourse lang only for the purpose of procreation. Ano yung bumabalik sa ancient Greece na practices na ang reproduction lang. So, I don't know, siguro kulang lang yung pagkakalagay dito ng information, Nakalagay kasi dito, only, married couples should engage in intercourse only, okay, for the purpose of procreation. Okay. So, sige, nagets ko na. Kaya sila magsasex, syempre, para magkaanak at yun lang talaga yung kanyang asawa. Syempre, yun lang kanyang na-sex, Something like that. Kapag nasa adult life na, syempre, yun ang point yan. Okay? And, basta ganun. Ayun na nagigis niyo yung aking point, medyo magulo yata. Okay, next. Sige, para mabilis. Eto, ipaliwanag ko ng maliwanag. Last na slide na to ha. Bagaman 20 slide to, pero hanggang 5 lang tayo, okay na yun. At least ma-discuss ko tong part nito. Okay? Development of secondary sex characteristic and reproductive system. There are two kinds of reproduction, asexual and sexual. Many biochemical events must occur before an organism can reproduce either way. So dito, una, asexual reproduction. The simplest form of reproduction that literally means without sex. Nagtaka lang ako sa ginamit na words nung nagawa ng module. Sinasabi niya na simplest form daw ng reproduction, itong asexual reproduction. Kasi nga without sex. Para sa akin, hindi siya ganun kasimple. Para sa akin, hindi siya simple. Okay? Bagaman hindi naman akong gumawa ng libro. Pero, ayun lang. I-defend ko yung aking sinabi. A single-celled animal grows to a certain stage or size and divides into two identical organisms. Multi-celled asexual organisms have developed several unique reproductive strategies. So, bakit ko sinabing hindi simple ang asexual? By the way, ito lang, i-relate lang muna natin sa ibang bagay. Pagka sinabi natin asexual, let's say for example, sa halaman. So, sa halaman, may tinatawag tayong budding. Budding hindi budding. Hindi, budding. Ibig sabihin, kinakabit mo yung tangkay doon sa pinutol mong part,
So, ganun. B-U-D-D-I-N-G. Alam niyo na naman yon. So, parang iiwain yung parang, tawag dito. Basta yung part ng puno, ano, then kakabitan. Alam ba, puno ng bayabas, pwede rin yung gumana, yung bonding na ganun, or grafting na sabihin natin, ano. Then, kakabitan ng sanga ng galing sa ibang bayabas, ano, yung pinutulan. Then, tatalian siya ng bandana. Then, after few days or several days or what, ano. So, tutubo siya ng kusa. Okay? So, parang ganon. Okay? Asexual reproduction ang tawag doon. Sa usaping halaman. Ngayon naman sa tao, paano naman gumagana yung asexual reproduction? Ito, dagdag kaalaman na, syempre. Um, Meron tayong tinatawag na, ano nga to? Intro vitro fertilization. Ano? Di ko alam kung intro nga yan or in, inter, ano? Or malin man sa dalawa. Basta ganon. Intro vitro fertilization or inter vitro fertilization. In which, halimbawa ang babae, halimbawa mag-asawa, may problema yung babae sa pag-aanak. Kumbaga, kahit ilang beses na silang nag-sex nung mag-asawa, no, syempre, adult na eh, nasa, ano na, tamang edad at ano, estado ng buhay. Ngayon, ilang beses na silang nag-sex, pero, hindi pa rin nagkaanak, ano. So, yung babae may problema sa kanyang fallopian tubes or uterus or kung anumang part ng reproductive system niya. So, ang ginagawa dyan, sa asexual reproduction, may tinatawag tayong intro ba yun? Intro vitro fertilization in which yung egg cell ng babae so pagsasamahin sa sperm cell ng lalaki sa pamamagitan ng incubation sa laboratory. Okay? So, yan ay komplikado. Sabi dito, simplest form daw, pero hindi naman ganun kasimple yun, ano? Kasi hindi naman siya 100% na may chance na mabuo yung bata sa ganong proseso. Okay? So, pagko-combine siya, incubate, di ko alam kung paano yung proseso, pero ganon yung idea niyan. So, kukolektahin yung egg cell ng babae, at tapos sperm cell ng lalaki. So, yun. And then, incubate kung ano man ang gagawin dyan sa laboratory, ano, na, ah, yun, proseso kung paano yan. Okay? Then, after kung hindi ko alam kung ilan, kung paano, no? Ilang buwan or what. Siyempre, typical, di ba? Mga 9 months, mga ganun. Or kung ano man yan. Di ko alam. Kung ano yung duration pagka mga ganyan. So, ayun, yun ang ginagawa, ano? And then, mabubuo yung bata, ano, doon sa machine, sa laboratory, ano? Parang ganun ang idea. Parang hindi siya ganun ka-common, ano, actually. So, pagka may problema, ganun ang ginagawa. And, in terms of presyo, mahal yon eh. Pero ang alam ko talaga mahal yan. Hindi ko lang ma-figure out kung ilan o kung gaano kamahal yung gagastusin kapag ganun. Okay? May iba naman na mag-asawa na hindi talaga mabuntis mga ganun or what, ano. Tapos hindi natin try yun, ano. Okay, mga ganun. Actually, may mga, ewan ko, may mga proseso yun bago itry yung mga ganun. Hindi siya basta-basta. Okay? So, anyway, yun. Asexual reproduction yung ating sinasabi na ganun. Next, we have sexual reproduction in organisms that reproduce sexually. There are males and females, and reproduction occurs when partners comes together. This also involves reproductive cells, including a female ovum, egg, and male sperm. So, yun yung parang pinakasimple nga, yung sexual reproduction. So, yan. In both male and female embryos, the tissues that will form the structures of the internal genitalia that are destined to develop in only one way, either as structures in the male or in the female reproductive system or structures in the male reproductive system, but not both.